tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan matapos ang panibagong serye ng mga insidente sa karagatan at mga pagbabago sa kalagayang militar sa rehiyon. Noong gabi ng Agosto 14, 2026, isang oil tanker na pinatatakbo ng Abu Dhabi National Oil Company o ADNOC ang inatake habang bumabaybay sa Strait of Hormuz. Ito na ang ikatlong insidenteng kinasangkutan ng mga barko ng kumpanya sa loob lamang ng isang linggo at ika-15 mula nang sumiklab ang krisis. Kasabay nito, labis na ikinagulat ng mga ahensiya ng depensa at paniktik ng Israel ang bilis ng muling pagbangon at pagpuno ng Iran sa inventaryo nito ng mga ballistic missile, isang pag-unlad na patuloy na nagpapabago sa balanse ng puwersang militar sa rehiyon. Ang dalawang kaganapang ito ay nagpapakita ng patuloy na paglala ng tensyong pampolitika at pangseguridad sa gitnang silangan mula sa mahahalagang rutang pandagat hanggang sa balanse ng lakas militar. Hindi na lamang ito isang lokal na sigalot kundi isang krisis na maaaring magkaroon ng malawak na epekto sa buong mundo. Kapag naaantala ang mahahalagang daluyan ng kalakalan habang sabay na lumalakas ang kakayahang militar ng mga bansang sangkot, napipilitang magbantay ang buong pandaigdigang komunidad sa maaring maging epekto nito sa seguridad at ekonomiya. Para sa ating mga manonood, partikular sa Pilipinas, may direktang kaugnayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pambansang ekonomiya ang mga pangyayari sa Strait of Hormuz. Ang kipot na ito ang isa sa pinakamahalagang dinaraanan ng supply ng krudo mula sa Persian Gulf patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Anumang aberya sa paglalayag ng mga tanker na nagdadala ng langis ay maaaring magdulot agad ng matinding pagbabago sa pandaigdigang presyo ng petrolyo. Nakalaunan ay maaaring magpataas sa gastusin sa kuryente, transportasyon at mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Bukod sa presyo ng langis, napakahalaga rin ang katatagan sa karagatang ito para sa kaligtasan ng mga komersyal na barko at kanilang mga tripulante. Ang mga mandaragat na dumaraan sa mga rutang ito ay humaharap sa seryosong panganib dahil sa banta ng mga drone at missile. Kaya ang pagbabantay sa kaligtasan ng rutang pandagat ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi usapin din ng kapakanan ng mga manggagawang nagpapanatili sa daloy ng pandaigdigang kalakalan. Upang higit na maunawaan ang buong konteksto ng krisis, mahalagang suriin ang mga detalye ng pinakahuling insidente sa Strait of Hormuz. Naganap ang pag-atake noong gabi ng Agosto 14, 2026 habang ang oil tanker ng ADNOC ay nagsasagawa ng karaniwang paglalakbay sa naturang kipot. Kasunod ito ng naunang mga pag-atake sa dalawa pang tanker ng parehong kumpanya noong Agosto 13 na nagpapakita ng tuloy-tuloy na serye ng mga operasyon laban sa mga sasakyang pandagat na konektado sa United Arab Emirates. Sa kabila ng panganib na idinulot ng insidente, kinumpirma ng pamunuan ng ADNOC na kontrolado ang sitwasyon at walang naiulat na nasugatan o nasawi sa mga tripulante ng barko. Nagbigay ito ng pansamantalang ginhawa sa mga pamilya ng mga mandaragat, ngunit nananatili ang pangamba dahil sa paulit-ulit na pagpuntirya sa parehong kumpanya sa loob ng wala pang 7 araw. Ipinapakita ng ganitong padron na ang mga komersyal na sasakyang pandagat ay patuloy na nalalagay sa gitna ng lumalalang hidwaan sa rehiyon. Mahalagang tandaan na batay sa kasalukuyang mga ulat, kailangan pa rin ng karagdagang beripikasyon hinggil sa eksaktong pangalan ng barko at lawak ng pinsalang natamo nito. Hindi pa inilalantad ng kumpanya ang mga detalyeng ito dahil sa mga konsiderasyong pangseguridad sa operasyon. Kailangan din ng masusing pagsusuri upang matukoy kung anong uri ng armas o paraan ang ginamit sa pag-atake. Batay sa mga nakaraang ulat ng paniktik tungkol sa Persian Gulf, karaniwang ginagamit sa ganitong uri ng pag-atake ang mga precision-guided anti-ship cruise missile na inilulunsad mula sa baybayin o mga one-way attack drone na tumatarget sa tulay ng barko o sa silid ng makina. Ang paggamit ng ganitong mga armas ay nagpapakita ng lumalaking banta sa mga komersyal na barkong walang sapat na pananggalang laban sa makabagong sandata. Dahil sa panibagong insidenteng ito, agad na naglabas ng matitinding pahayag ang mga opisyal sa rehiyon. Mariing kinondena ng Ministry of Foreign Affairs ng UAE ang aksyon at tinawag itong isang uri ng pamimirata na iniuugnay nila sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Ayon sa pamahalaan ng UAE, ang pag-atake ay tahasang paglabag sa United Nations Security Council Resolution 2817 na naglalayong protektahan ang kalayaan ng komersyal na paglalayag
at isang mapanganib na paraan ng paggamit sa Strait of Hormuz bilang instrumento ng panggigipit sa pandaigdigang ekonomiya. Nagpahayag din si Dr. Anwar Gargash, Diplomatic Advisor sa Pangulo ng UAE, upang linawin ng opisyal na tindig ng kanilang bansa sa gitna ng paulit-ulit na pagpuntirya sa kanilang mga sasakyang pandagat. Binigyang diin ni Gargash na hindi mababago ng pag-atake sa mga tanker ng ADNOC ang pangkalahatang pulisiya ng UAE. Iginiit niya na ipagtatanggol ng kanilang bansa ang sariling soberanya at kalayaan sa paglalayag batay sa tatlong pangunahing haligi, sapat na kahandaan upang pigilan ang pag-atake, diplomasya, mahigpit na pagsunod sa pandaigdigang batas. Nagpahayag din ng pagkondena ang Saudi Arabia sa pamamagitan ng kanilang Ministry of Foreign Affairs kaugnay ng pag-atake sa mga tanker ng UAE habang bumabaybay sa Kipot. Ayon sa Saudi Arabia, ang mga pag-ataking ito ay direktang banta sa pandaigdigang kalakalan at pagbaliwala sa mga resolusyon ng United Nations, kabilang ang UNSC Resolution 2817. Sa panig naman ng Iran, wala pang inilalabas na formal na pag-amin o opisyal na pahayag ang pamahalaan at militar ng Tehran tungkol sa partikular na insidente noong Agosto 14, 2026. Gayunpaman, patuloy na naninindigan ng Iran na may karapatan itong magpatupad ng mga regulasyon sa loob ng sarili nitong karagatang teritorial laban sa mga barkong pumapasok ng walang kinakailangang koordinasyon. Ang magkasalungat na posisyon ng mga bansang Arabo at Iran ay lalo pang nagpapataas ng tensyon sa paligid ng rutang dinaraanan ng napakalaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Nakasentro ang mga insidenteng ito sa Strait of Hormuz na itinuturing na isa sa pinakamahalagang makitid na rutang pandagat sa buong mundo pagdating sa supply ng enerhiya. Ang Kipot ay may kabuang haba na humigit kumulang 161 kilometro at may pinakakitid na bahagi na 33 kilometro sa pagitan ng teritoryo ng Iran at Oman. Sa kabila ng sukat na ito, lubhang limitado at masikip ang aktwal na rutang ginagamit ng malalaking barko sa ilalim ng Traffic Separation Scheme. Binubuo ang rutang pandagat ng isang papasok na linya na may lapad na humigit kumulang 3 kilometro o 2 nautical miles at isang palabas na linya na halos ganoon din ang lapad. Sa pagitan ng dalawang rutang ito ay may 3 kilometrong pagitan upang mabawasan ang panganib ng banggaan ng malalaking sasakyang pandagat. Sa napakakitid na espasyong ito dumaraan ang humigit kumulang 20 hanggang 21 milyong bariles ng langis bawat araw na katumbas ng tinatayang 20 hanggang 25% ng kabuuang konsumo ng langis sa buong mundo. Dahil sa limitadong sukat ng mga rutang pandagat, halos walang sapat na puwang ang mga Very Large Crude Carrier o VLCC upang magsagawa ng biglaang pag-iwas sakaling magkaroon ng pag-atake. Lubhang nakadepende ang mga barko sa pagpili kung daraan sila sa hilagang ruta na malapit sa teritoryo ng Iran o sa timog na rutang mas malapit sa baybayin ng Oman. Nagbabala na rin ang Iran na hindi nito ginagarantiya ang kaligtasan ng mga sasakyang naglalayag ng walang paunang abiso o koordinasyon sa pamahalaan ng Tehran. Kasunod ng mga banta sa rutang ito, idineklara ng Joint War Committee sa London ang Persian Gulf bilang isang lugar na may mataas na panganib. Dahil dito, tumaas ang singil sa war risk insurance mula sa karaniwang 0.05% tungo sa pagitan ng 0.5 at 1.0% ng halaga ng barko na maaring magdagdag ng daan-daang libong dolyar sa gastos ng bawat biyahe. Kasabay ng pagtaas ng insurance, ipinatupad ng International Transport Workers Federation o ITF at International Bargaining Forum ang Warlike Operations Area status. Sa ilalim nito, ang mga tripulante na tinatayang 25 hanggang 30% ay mga Pilipino ay maaaring magkaroon ng karapatang tumangging maglayag nang hindi napaparusahan ang kanilang record sa trabaho, makatanggap ng dobleng pangunahing sahod at hazard pay, at magkaroon ng mas mataas na kabayaran sakaling magkaroon ng kapansanan o pagkamatay alinsunod sa mga naaangkop na panuntunan ng Department of Migrant Workers o DMW. Sa gitna ng mga babalang ito, nagpapatuloy ang magkahiwalay na hakbang diplomatiko upang maiwasan ang tuluyang pagkaparalisa ng rutang pangkalakalan. Nagsasagawa ang pamahalaan ng Iran ng mga teknikal na talakayang pandagat sa pangunguna ng Foreign Minister nitong si Abbas Araghchi, kasama ang pamahalaan ng Oman sa pamumuno ni Foreign Minister Badr al-Busaidi. Layunin ng kanilang negosasyon na magtakda ng bagong mapa at mga patakaran para sa mas ligtas na pagdaan ng mga barko. Isinasagawa ang prosesong ito ng hiwalay sa direktang pakikipag-usap sa Estados Unidos.
Gayunpaman, nilinaw ng pamahalaan ng Iran na ang teknikal na kasunduang ito sa Oman ay hiwalay sa desisyon kung ganap pang bubuksan ng kipot ng walang karagdagang regulasyon. Ayon sa Tehran, ang pangkalahatang kalagayan ng Strait of Hormuz ay nananatiling nakaugnay sa mas malawak na mga kondisyong pampolitika, partikular sa pagtutol ng Iran sa presensya at operasyon ng hukbong pandagat ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Persian Gulf. Bukod sa mga kaganapan sa karagatan, isa pang mahalagang bahagi ng kasalukuyang krisis sa gitnang silangan ang pagbabago sa kapasidad militar ng Iran. Ayon sa pinakahuling mga pagtatasa mula sa mga komunidad ng depensa at paniktik, mabilis na naibabalik at napupunan ng Iran ang inventaryo nito ng mga misail matapos ang mga nakaraang opensiba. Ang bilis ng pagbawi na ito ay nagdulot umano ng malaking pagkabigla sa mga institusyon ng depensa at paniktik ng Israel, kabilang ang Israel Defense Forces at Mossad. Matapos ang mga nakaraang opensiba na sinasabing nagwasak sa mahigit 2,600 pasilidad na may kaugnayan sa industriya at militar ng Iran, tinantiyan ng Tel Aviv na maaaring abutin ng ilang taon bago muling makabawi ang Tehran. Subalit taliwas sa mga naunang kalkulasyon, ipinapakita ng mga pinakabagong pagtatasa ng paniktik na maaaring nakapagtala ang Iran ng produksyon na humigit kumulang 100 hanggang 300 ballistic missile bawat buwan, kabilang ang mga uri tulad ng Kebar Shekan, Fateh, Emat at Haj Qasem. Ang mabilis na muling pagtatayo ng arsenal ng Tehran ay nagbunsod ng malawakang pagsusuri sa tunay na kakayahan ng industriya militar ng bansa. Gayunpaman, bilang paglilinaw, kailangan pa rin ng patuloy na paghahambing at beripikasyon mula sa mga susunod na opisyal na ulat. Limitado at kumpidensyal pa rin ang maraming datos tungkol sa partikular na mga operasyon at estratehikong pasilidad dahil sa mga konsiderasyong pangseguridad ng magkabilang panig. Kaya mahalagang ituring ang mga bilang na ito bilang bahagi ng mas malawak na pagtatasa ng mga eksperto sa militar at hindi bilang ganap at pinal na estadistika. Sa pagsusuri kung bakit mabilis na nakabawi ang Iran, lumilitaw na malaking salik ang matibay nitong lokal na industriya ng depensa at kakayahang panatilihin ang supply ng mahahalagang pyesa. Sa kabila ng pinsala sa mga pasilidad sa ibabaw ng lupa, sinasabing napanatili ng Iran ang produksyon ng mga ballistic at precision-guided missile sa pamamagitan ng tinatawag nitong mga underground missile city. Ang ilan sa mga pasilidad na ito ay sinasabing nakabaon ng malalim sa ilalim ng kabundukan ng Zagros na nagbibigay sa mga ito ng mas mataas na proteksyon laban sa karaniwang mga bombang idinisenyo upang tumagos sa mga bunker. Sa loob ng mga pasilidad na ito, sinasabing may mga automatikong linya para sa pagbuo ng mga missile, paghahanda ng solid propellant, pagproseso ng mga bahagi ng katawan ng missile at mga sistemang ginagamit para sa paglulunsad. Kasama rin dito ang mga Mobile Transporter Erector Launcher. Sa pangangasiwa ng Aerospace Industries Organization o AIO at Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, nagawa ng Iran na gawing lokal ang produksyon ng ilang pangunahing sangkap ng kanilang mga armas, kabilang ang solid propellant motors. Dahil dito, nabawasan ang posibilidad ng malawakang pagkaantala at ang pagdepende sa mga dayuhang tagagawa para sa mahahalagang bahagi ng kanilang missile program. Isa pang mahalagang salik ang paggamit ng magkakahiwalay na sentro ng produksyon at sistemang madaling ilipat o paghiwa-hiwalayin. Sa ganitong paraan, iba't ibang maliliit na pagawaan sa mga lugar tulad ng Isfahan at Semnan ang maaaring gumawa ng magkakaibang pyesa bago dalhin ang mga ito sa mga nakatagong pasilidad para sa huling pagbubuo. Bagamat may mga pagtataya mula sa mga ahensiya ng paniktik na maaaring makagawa ang Iran ng 100 hanggang 300 ballistic missile kada buwan sa tulong ng mga network na kumukuha ng hilaw na materyales tulad ng sodium, perchlorate, carbon fiber at mga chip na maaaring gamitin sa sibilyan at militar. Wala pang opisyal na bilang na inilalabas ang Tehran. Kaya mas mainam na ituring ang mga pagtatayang ito bilang indikasyon ng kakayahan ng kanilang sistemang militar na makabangon matapos ang malalaking pinsala. Ang mabilis na pagpuno sa inventaryo ng mga missile ay may malalim na implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malaking bilang ng mga precision-guided missile, napapanatili ng Iran ang kakayahan nitong gumanti ng malawakan laban sa Israel at mga kaalyado nito sakaling magkaroon ng panibagong direktang komprontasyon. Ipinapakita nito na nananatili ang kakayahan ng Tehran na magsagawa ng malaking ganting atake kung lalawak muli ang labanan. Binabago rin ito ang mga kalkulasyong militar sa buong rehiyon dahil nananatiling mataas ang panganib ng malalayo ang pag-atake.
Ang posibilidad ng sabay-sabay na pagpapakawala ng napakaraming missile ay nagbibigay ng malaking hamon sa maraming patong ng air defense system ng Israel kabilang ang Arrow 2, Arrow 3 at David's Sling. Ang bawat pagtatangkang pabagsakin ang papasok na ballistic missile ay nangangailangan ng sopistikado at mamahaling interceptor missile na limitado rin ang inventaryo. Kapag napakarami ng sabay-sabay na banta, maaaring maubos o mabawasan ng mabilis ang mga missile na ginagamit sa depensa. Sa pagsusuri sa sitwasyong ito, mahalagang panatilihin ang neutral at balanseng pagtingin sa estratehikong posisyon ng magkabilang panig. Sa isang banda, ipinapakita ng Israel ang mataas na kakayahan nito sa mga eksaktong pag-atake at operasyon ng paniktik upang pahinain ang mga bantang nakikita nitong nakatuon laban sa pambansang seguridad. Sa kabilang banda, ipinapakita naman ng Iran ang kakayahan nitong umangkop sa pamamagitan ng pagpapatibay at pagtatago ng mga pasilidad at mabilis na pagpuno sa kanilang arsenal upang mapanatili ang posisyon nito sa rehiyon. Sa kabuuan, ang pagsasabay ng tensyon sa Strait of Hormuz at pagpapalawak ng mga nakatagong pasilidad para sa ballistic missile ay nagpapakita na ang sitwasyon sa gitnang silangan ay hindi na lamang isang panandaliang hidwaan. Unti-unti itong nagiging mas malalim at pangmatagalang krisis sa seguridad. Ang banta sa mga rutang pandagat ay hindi na lamang usapin ng pamimirata o magkakahiwalay na insidente, kundi maaari ring maging bahagi ng mas malawak na paraan ng Iran upang pigilan o bigyang presyon ang mga kalaban nito. Direktang naaapektuhan ng mga pangyayaring ito ang pandaigdigang ekonomiya, pagdadala ng mga kalakal sa karagatan at kaligtasan ng mga tripulante. Nananatiling seryoso ang posibleng epekto nito sa pandaigdigang supply at kalakalan. Kung magpapatuloy ang mga pag-atake sa mga komersyal na tanker sa Hormuz, mananatiling nasa panganib ang supply ng langis at natural gas. Ang anumang malaking pagkagambala sa 20 hanggang 21 milyong bariles ng langis na dumaraan sa kipot araw-araw ay maaring magdulot ng panibagong pressure sa inflation sa buong mundo, kabilang ang mas mataas na presyo ng mga inaangkat na produkto sa Pilipinas. Bukod sa presyo ng petrolyo, ang patuloy na pagtaas ng panganib sa operasyon at halaga ng maritime insurance ay nagdudulot din ng mabibigat na pagbabago sa kalakalan sa karagatan. Maaaring mapilitang gumamit ng mas mahahabang ruta ang ilang shipping company o magpatupad ng mas mahigpit na limitasyon sa paglalayag. Maaari nitong pataasin ang halaga ng pagpapadala at pabagalin ang pagdating ng mga kalakal. Ang bawat karagdagang araw sa biyahe ay nangangahulugan ng dagdag na gastos para sa mga importer at consumer sa iba't ibang bahagi ng mundo. Higit sa lahat, nananatiling pangunahing usapin ang kapakanan at kaligtasan ng mga marinero. Ang mga sibilyang tripulante na walang direktang kinalaman sa mga hidwaang pampolitika ay hindi dapat maging target o hindi sinasadyang biktima ng mga operasyong militar. Napakahalaga ng mahigpit na mga patakaran sa kaligtasan, koordinasyon sa mga puwersang nagpapanatili ng seguridad sa karagatan at paggalang sa karapatan ng mga manggagawang nagpapanatili sa daloy ng pandaigdigang kalakalan. Sa larangan ng diplomasya, may ilang pangunahing direksyong kailangang bantayan sa mga darating na linggo at buwan. Una rito, magiging resulta ng mga teknikal na talakayan sa pagitan ng Iran at Oman tungkol sa bagong mapa ng paglalayag at mga tuntunin sa pagdaan ng mga barko. Kung magtatagumpay ang negosasyong ito sa pagbuo ng sistemang nangangailangan ng paunang abiso bago dumaan ang mga barko, maaring mabawasan ang panganib ng mga insidente sa kipot. Gayunpaman, maaari rin nitong limitahan ang tradisyonal na malayang pagdaan ng mga sasakyang pandagat. Pangalawa, mahalagang antabayanan ang magiging tugon ng pamahalaan ng UAE, Saudi Arabia, at iba pang miyembro ng pandaigdigang komunidad kung magpapatuloy ang mga pag-atake sa komersyal na paglalayag. Masusubok ang pulisiyang nakabatay sa sapat na kahandaan, diplomasya at pandaigdigang batas, gaya ng binigyang diin ng UAE kung magkakaroon ng panibagong insidente sa mga susunod na araw. Pangatlo, dapat ding bantayan ng iba't ibang maaring mangyari sa karagatan mula sa unti-unting pagbaba ng tensyon hanggang sa pangmatagalang paglala ng komprontasyon sa dagat. Ang patuloy na pagpapadala ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos upang magbigay ng proteksyon at pagbabantay sa mga rutang pandagat ay maaaring makatulong sa seguridad ng mga komersyal na barko, ngunit maaari rin itong palakihin ang panganib ng hindi sinasadyang direktang sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Estados Unidos at Iran sa Persian Gulf. Panghuli, ang muling pagtatasa sa bilis ng produksyon ng misal ng Iran ay tiyak na magbubunsod ng panibagong debate tungkol sa estratehiya sa depensa ng rehiyon at pagkontrol sa mga armas.
Patuloy na susubaybayan ng mga eksperto kung paano tutugon ng Israel at Estados Unidos sa kakayahan ng mga nakatagong pasilidad ng Tehran na makapagpatuloy ng produksyon at kung anong mga bagong hakbang sa air defense ang gagamitin upang harapin ang posibilidad ng sabay-sabay at malawakang pag-atake ng mga missile. Sa pagtatapos ng ating pagsusuri, malinaw na ang kapayapaan at katatagan sa gitnang silangan ay nangangailangan ng masigasig na diplomasya at agarang pagpapababa ng tensyon mula sa lahat ng panig. Ang pagprotekta sa kalayaan ng paglalayag, alinsunod sa pandaigdigang batas at pag-iwas sa malawakang komprontasyong militar ang pinakamahalagang paraan upang mapanatili ang seguridad ng pandaigdigang supply ng enerhiya at kaligtasan ng mga inosenteng manggawa sa karagatan. Para sa mga kumpanya ng pagpapadala, napakahalaga ng mahigpit na mga patakaran sa kaligtasan at maghanda ng mga alternatibong plano sakaling biglang magbago ang sitwasyon sa mga rutang ito. Kung nais ninyong manatiling updated sa ganitong malalalim at balanseng pagsusuri sa mga pandaigdigang balita, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod nating ulat.